Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Masa. Ngayon po'y 4 ng Disyembre, araw ng Nobyembre sa taong 2025. Magsama-sama tayo sa kalahating oras sa programa sa 90.3 Magic FM katambay nyo. At ang inyong mga kasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Region 4A, Region 4B, buong bansang Pilipinas, lalawigan ng Quezon, lungsod ng Lucena, lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. At good morning muna kay Congresswoman Ana Villarosa Suarez at Congresswoman Tina Talavera ng Alona Party List. At good morning muna kay Boss Marvin Pasaul. Good morning. Oy, Agnes Danyes ng Purok San Francisco. Good morning. Agap mong gumising nga. Sabi niya kagawad, good morning po. At Miss Babylin Forte Mahal na maagap bumangon. Good morning. At Win Rogelin Forte Chavez Unica Iha, gising na. Agap mong gumising. Napakaagap gumising na batang ito. At yung mga hindi natin nabati kahapon na itong nanood sa atin si Pictorial Oblivious. Mel Dialogue. Oo, ang hirap na mabasahin ito. Oo. Hoy, Marilyn Trinidad, good morning ha. Morning po, Sir Tonto, watching from Saudi Arabia. Shout out po sa family ko, Oblivious, at mga anak ko, si Angelica Jojo, Brian, Jonet, Daniel, asawa ko po sa si Reden Padua. Oy, galing Saudi Arabia pa ang pagbati niyan ha. Oy, Eric Yula Cortez, long time no see na naman tayo dyan na umagang maulan sa atin. At mas magandang umaga, Idol. Good morning po. So si Eric Yula Cortez talaga ito parang kabuti. Ikaw ay parang kabuti, alam mo kung bakit pag tag-ulan sumusulpot ka. At sa mga taga Lucena Public Market sa 90.3 Magic FM, sabayan po tayong nakikinig. At sa bahaging technical ng ating kasama si Gijo Brex. Pwede rin nyo kayo makinig sa istasyon ng radyo. Oy, sa mga naka-online natin sa radio station na good morning ha, mula dyan sa Cavite. Kay Manny Pitalino, good morning. At mula naman dyan sa Tarlac kay Lodi Puno at from Kingdom of Saudi Arabia. Assalamualaikum, warak na tulay, walak na barado, mula Barangay Babandupay hanggang diyan sa Middle East. Good morning naman kay Boss M. Nakakatuwa itong ating mga tagapakinig kahit sa malayo ay nakatune in sa atin. At sa mga ating transport group, yung mga namamasada ng taxi, mga taxi driver na naka-tune in, good morning. Oy, mga bus driver, good morning. At sa mga naka-single na motor, hindi yung single mga naka-single na motor, ingat-ingat po, maulang umaga. Sabi nga ni Eric Yula Cortez, good morning ha. Ay, sa mga padyak ng Daligan at sa mga urban poor, kumusta na ba ang mga kalsada niyo dyan? Maayos na ba? At naalala ko pala, Agnes Danyos, kumusta na ang tubig niyo dyan sa San Francisco? Mukhang yata hindi na dinadalo yan Wala na, tanggalin nyo na yung tubo nyo. Wala na yata nadaloy Wala na nadaloy na tubig, miski araw-arawing. Ayan ay bungog na yan. Bungog na yung nagsiservisyo ng tubig sa inyo. Ay, sa ating mga kaibigan sa Cavite, ito si Engineer Danny Noblesa, ang Provincial Director ng Cavite. Good morning, mga kaibigan natin yan. Araw-araw nanonood din yan. At kay Provincial Director Jerry Marasigan. At TESDA Provincial Director
Regional Director John Vic, John Vic Magang, John Victor nga, John Vic na nga pala yun. Yung dahilan ng ating pag-ulan, nasabi sa balita dito, shoreline, amihan, na magdadala ng maulap na kalangitan, mga pag-ulan at bahagi sa Luzon, Silangan, Visayas. Ang Silangan at Northeast Monsoon o amihan ay magdadala ng maulap na papawin na may pag-ulan sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Huwebes, inulat ng Pag-asa. Alas 3 ng madaling araw, tinatayang nasa 700 km sila ang Eastern Visayas Low Pressure Area, LPA. Oy, may LPA pala tayo ngayon. Walang epekto sa alinman bahagi ng bansa, kundi maulan nga. Sabi ni Agnes Danyes, walay pare, walay tubig. Ano ba nagsiservisyo dyan niya ba yung prime water? Ay, siya ang bahagi ng Pilipinas, napakainit nitong kumpanyang ito eh. Ngayon pa man ng LPA na binabantay ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility PAR ay may mataas sa potensyal na maging tropical depression sa loob na susunod na 24 oras. Ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar ay magkakaroon ng maulit na papawin na may kalat-kalat na ulan at isolated thunderstorm dahil sa shoreline ay maaaring magkaroon ng flash flood o landslide dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Ang Cagayan Valley, Calderiel, Administrative Region, Aurora at Quezon ay magkakaroon ng maulap na papawirin. Kaya po tayo inatay na ulan na kasama po ang Quezon ha. Dahil sa Northeast Monsoon na may flash flood, landslide posibleng mangyari dahil sa katamtaman hanggang kung minsan ay malakas ang pag-ulan. Ang Metro Manila ay nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng bagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulong-pulong, mahinang pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon, ngunit hindi ito nagkakaroon ng makabuang epekto. Ang nasa may bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na pulong-pulong pag-ulan at pagkidlat, pagtulog at mga localized thunderstorm na may posibilidad na magkaroon ng flash flood o landslide sa panahon ng matinding pagkulog. Ang bilis ng hangin sa Ilaga, Luzon, sa langing bahagi ng gitna at katanimugang Luzon ay katamtaman hanggang malakas ang kumilos sa halagang silangan at katamtaman hanggang sa malos sa tubig ng baybayin. Ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas naman ng mahina hanggang katamtaman bilis ng hangin, kumikilos sa hilagang silangan hanggang hilagang kanluran habang ang mga baybaying dagat ay magiging mahina hanggang sa katamtaman. Ayun, kaya pala maulan ngayong umagang ito. Edgardo Ira Enriquez, good morning. Eddie Stoke, good morning din. At kay Ana Rose niya sa Panukbagong Pag-asa, good morning. At ang aking inaanak sa kasal dyan, Jerry Boy Dizon sa Panukbagong Pag-asa, good morning. Pictorial Oblivious, nabati ko na ngayong pamilya, yung message mo kahapon, na-late lang kasi pero nabati ko na. Assalamualaikum, walak na tulay, wala na barakato ha, from Kingdom of Saudi Arabia pa rin yan. Napatak-patak na naman ang ulan, ang sarap matulog, pero bango na! Baka nilangalakad kayo at may pupuntahan. Ay hindi kayo makakarating kapag kayo nakahiga dyan at baka makami nahatid kayo si dyan mga late. Morning po kagawad Tonton, pa-shoutout po uli. Watching from Saudi Arabia kay Pictorial Oblivious. Kumusta ba dyan sa Saudi Arabia ha? Handa ako tuloy na ako nasa Saudi Arabia. Pagka ganito magpapasko, alumpihit na ako eh. Ngunit ang iniisip ko na lamang ay nakakapagbigay ako ng ginhawa sa aking pamilya noon. At ang hirap pag nasa Saudi Arabia. Hindi mo kasi mararamdaman dyan ng Pasko, di ba, Pictorial Oblivious? Dahil dyan, wala naman dyan mga nakalagay na Christmas tree. Bawal kasi sa kanila yon. Meron dyan mga kumikutitap na ilaw. Pero hindi mo mararamdaman ng Pasko dahil hindi yan kagaya dito sa Pilipinas na kapag mga gantong Disyembre na, nakikita mo na nagsisimula ng dumami ang mga tao sa mall, nakikita mo nang ibinibili yung mga bata kung saan-saang mga bilihan ng mga sapatos, pantalon, damit.
Sabi niyo dito, wala pong Pasko. Dito, hehehehe. Sa ating balitang nasyonal, araw-araw ko na binabanggit itong ICI saka itong mga pag-iimbestiga, matagal-tagal na rin. Sabi nga ng mga kababayan, mga nakakaungang balita, pero kailangan nating ibalita pa rin. Solo sumingi ng executive session sa ICI. Manila, Philippines, pinagbigyan ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang hiling na executive session ni Pasig City Lone District Representative Roman Romulo at Bulacan City District Representative Domingo Ognay ng kanilang testimonya nil sa manual ng flood control projects. Ayon kay Attorney Erica Merguinho, abogado ni Romulo, humili sila ng executive session para sa mababatas dahil sa mga testimonya nito ay maaaring maglagay sa panganib sa kanyang buhay at kaligtasan gayon din sa kanyang reputasyon. Dagdag pa niya ang mga potential harm to the reputation and life of the good congressman, considering that once the session is live streamed, the good congressman would have no control over how the information will be used by the public. Samantala, ayon naman kay Atty. Alex Lopez, abogado ni Domingo, humiling ang kanyang kliyente na executive session para sa kanyang testimonya dahil sa Bulacan na siyang sentro ng kontrobersya ng flood control projects, habang tatlong whistleblower din aniya ang korupsyon ang mula sa Bulacan First District Engineering. At Rowena Apostol ng Barangay Babang Dupay, ang masipag ding magsumba, good morning. Aniya pa namang sabihin ni Domingo ay maaaring magamit laban sa kanya. Ang testimonya ni Domingo ay maaari rin naman magdulot ng undue process sa impluwensya na nakabibing investigasyon sa kaso. Sa kabila nito, kapwa naman pumayag ang dalawang mamabatas na pamahagi ang kanyang sinumpang salaysay sa publiko at sa media. Sinabi ni Romulo na voluntaryo siyang umarap sa ICI ay upang marinig ang kanyang panig at linisin ang kanyang pangalan at reputasyon. Paano rin umunin ng kasuhan ang mag-asawang kontrasista sina Carlet de Sara at Diskaya matapos sangkot sa korupsyon. At Lord Dirisa Marquez Eco, long time no see. Itanggi mo. Ito yung isa sa kanta ni Imelda Papin. Sikat na sikat itong kantang ito noon. At sabi naman ng ating mga kababayang netizen, ang utos daw ng Panginoon Diyos ay lalabi ay sa 10. Pero nadagdagan po ng isa. Sabi ng iba, kapag may mga nagaganap yung tinatawag na huwag kang aanin. At mamaya, abangan ninyo yung talakay natin kay Congressman David J.J. Suarez. Bakit ito minamahal ng taga-Segunda Distrito? Singson nagbitiw sa ICI, Manila, Philippines. Formal nang nagbitiw si dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson bilang membro ng Independent Commission for Infrastructure. Bunsod umano ng kanyang edad at stress. Ang ICI ang komisyon na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang siya mag-imbestiga sa manual ng flood control project sa bansa. Mismong si ICI Chairman Andres Reyes Jr. ang nag-ano pagbitiw ni Singson mula sa ICI sa isang pulong baltaan kahapon. Ayon kay Reyes, sinukoy ni Singson ang kanyang edad at ang stressful sa trabaho sa ICI bilang dahilan ng kanyang pagbibitiw. He mentioned the very intense and stressful ICI work, taking its toll in his aging body, ani ni Reyes. Nabatid na magiging epektiba pagbitiw ni Singson sa ICI sa December 15, ngunit maaari itong mag-extend hanggang December 31. Dagdag pa ni Reyes, sa ngayon ay iniantabayan pa nila ang pagtanggap ng mga palaso ng resignation ni Singson. Gayunman, kung sino makapalit sa posisyon, si Singson ay kabilang sa 3 membro ng ICI. Bukod sa kanya, membro rin ng ICI sina Reyes at nagsilbing chairman ito at si Rosana Pajardo.
Gobyerno nalugi sa pag-absent ni Senador Bato de la Rosa sa palasyo. Ito mga balitang ito pagka lagi lalong ang gobyerno talaga iluging-lugi na sa mga mandarambong. Tamo nga naman ako napatawa sa balitang ito yung pag-absent na lulugi. Dami magnanakaw sa gobyerno. Hindi naman natin nila lahat. Mas nakakalugi yun. Tubo pa nga yung iba Manila, Philippines, malaki manawawan sa gobyerno dahil sa patuloy na pag-absent na Senado ni Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, si Senador de la Rosa ay patuloy nagtatago para hindi maresto International Criminal Court, kaya ito absent sa Senado. Matatandang si Senador Bato ay kapakusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crime against humanity dahil siya ang chief ng Philippine National Police nung ipatupad ang war on drugs na administrasyon ng Duterte. Kahit hindi pumasok sa senador ay sweldo pa rin dahil hindi sakop ng mga mabatas ang no work, no pay. Nagbabalik pa ng kaso, hindi maayos pagkataka ng senador na bumana iboto at hindi pumasok pero sumusweldo pa rin sa gobyerno. Dapat din na umaksyon ng senado dahil hindi tamang gawin ng rason abogado ni Bato na hindi tatago sa kanyang kliyente subalit hindi naman ito available. Smile lang habang ang iba ay nag-iisip kung paano magkakaroon ng mga damit ang kanilang mga anak. Lupit. Ano na tayo, mga kababayan? Office of the Vice President, 335 security escort, pinasesweldo. Manila, Philippines, umabot sa 355 ang security escort ni Vice President Sara Duterte na nakiperlo pa rin sa kabilang naunang mga payag din na mag-avail ng private service para sa kanyang seguridad. Base sa ulat ng Commission Audit OWA, sa spending office ng Vice President OVP ng 2024 ay may 165 plantilla position at 616 ng plantilla si BP Pasara kung saan 335 dito mga security escort sa ilalim ni Vice President sa Security Group and Protection Group BP-SPG. Pero ay sa COA, mas mababa security detail ng Presidente noong 2024 kung ikumpara sa 433 personnel na bumubuos ng Vice President Security Group noong simula sa kanyang termino noong 2022. Noong 2023, nasa 443 personal security escort ni Vice President Sara ang kaparan nitong ng 2022. Magugunita noong December 24, inanunsyo ng AFP Chief General Romeo Brunner Jr. na papalitan ng mga security escort ni BP Sara para tiyakin na kanyang epektibo. Magpatupad na seguridad para sa ikalawang pinakamataas sa leader ng bansa. Pero tinutulan ito ng huli. Sinabi ko na lamang siya mula sa pribadong ay sa kaugnay banta sa kanyang buhay kung may tatanggalin sa kanyang security detail. Ang oras, alas 6:21, baka kayo may pupuntahan, ay puntahan nyo na. Plunder bribery versus Revilla ay nirekomenda ng ICI. Manila, Philippines, nagsusumitin na rin ang Independent Commission for Infrastructure ng RRPL kahapon laban kina dating Senador Bong Revilla Jr. at iba pang individual kaugnay ng kanilang pagkakasangkot sa manumalyang flood control project sa bansa. Sa 10 baltan, sinabi ni ICI Chairman Andres Jr. na nirekomenda ng ICI sa Office of the Ombudsman masampahan ng kaso si Revilla. Kaya pa man ang negosyante si Maynard Ngong at iba pang personalidad. Ayon kay Reyes, ang posibleng mga kaso na isang palabas kay kanila ay direct, indirect bribery, corruption at public official plunder o pandarambong at administrative sanction. 4 na kataong mga ebidensya naman ang dinala ng ICI sa Office of the Ombudsman kaugnay ng kanilang referral. Una nang pinabulanan ng Revilla mga aligasyon laban sa kanyang kaugnay ng flood control projects. Samantala, sinabi ni Reyes na magsusumite rin ng ICI ng karagdagang ebidensya laban kina dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan, dating DPW Center Secretary Roberto Bernardo at Catalina Cabral, dating ako Bicol Representative Saldico at kina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza.
Hihilingin umano ng ICN Ombudsman na sa ilalim niya rin sa further investigation, Senador Ichis Isidro, dati Senador ng Sibine at Base po, at Mark Bilian na naging kalihim ng DPWH. Hoy, good morning, Rowena Calvario. Kumusta na ba? Kumusta? At Marical Glepahora, good morning. Kumusta na ba mga Pasko ninyong darating? May mga plano na ba kayo? Hindi ba mag-a-anunsyo ang DTI ha? Baka nag-anunsyo kasi ng 500 dito na Noche Buena. Baka naman, 20 pesos na aginaldo sa mga inaanak, sapat na. Sana naman may nagmag-anunsyo nito para medyo tipid-tipid. Para doon sa mga ninong at ninang. Hindi tayo nang aasar. Hindi po. Natutuwa lang po tayo, natutuwa. Tanungin ko muna ito, si Rowena Calvario at Marical Glipohora, asama si Fredmar Reyes ng Candelaria, ito bang 20 pesos na pamasko sa mga inaanak, sapat na? O ang salitang tawad muna, sasabihin ni Ninong. Ang masakit nun, tago ng tago. Marami na naman magiging TNT ngayong Pasko. Bakit ka mo? Yung mga ninong at ninang, tago ng tago raw. Okay, bukas po ang ating tahanan sa mga mamamaskot, Lord sa Marqueseco. At ulitin ko, ang 20 pesos ba? Napapasko sa bata, sapat na. At bakit nga ba masyadong mahal ng taga-segunda distrito itong si Congressman David J.J. Suarez? Sabi dito sa ating mga tinanong, malapit sa tao at madaling lapitan. Maraming residente ang nagsasabing ramdam nila ang accessible at na-estilo na serbisyo, madaling magtanong, nagpa-assistance at magpadulog ng hinaing. Ito yung sinasabagit ng mga ating tinanong. At sa ating mga tinanong, sabi nila, ang proyektong pangkabuhayan at edukasyon, ito yung mga pinupuri nila. Ano? Ito po yung mga pinupuri doon sa mga tinanong natin. Tayo po kasi nagtanong sa ating mga kababayan kasi curious lang tayo kasi marami nga nagpapadala ng mga papuri dito sa ating programa at nagbe-message. Nagtataka tayo bakit gano'n. Kaya tinanong natin yung iba pang mga kaibigan natin at yung mga nakikita natin mga nag-view sa kanyang mga online. Ito mga sinasagot. Dahil sa test day scholarship, tupad program, livelihood assistance, at skills training. Ito ang programang diretsyong nararamdaman ng ordinaryong pamilya. Ito yung mga sagot mga kababayan ng ating mga tinanong. At kaya naman pala, kaya naman, sabi ni Maricar Glipaora, kaya po siguro sinabi ng 20 sapat na para walang walang magiging TNT. Yung tago ng tago. Ay, naku, ilang taon na ba nagtatago mga ninong? May Marical Lipahora, may kilala ka ba na mga ninong na kapag magpapasko ay nawawala pero nasa loob ng bahay? Uy, sarap ng usapin ngayon kapag magpapasko na. Ito pa ang ating mga natanong. Ito pa, pagpapaunlad ng infrastruktura, yung farm to market road, ito pala yung mga pinapasalamatan ng mga tao. Mga kalsada magdudugtong sa baryo at sentro. At community facilities, multipurpose hall, wedding shade, health centers, at iba pa. Ayun, ito pala yung mga dahilan. Kaya minamahal ng ating mga kababayan ang ating Congressman David J.J. Suarez. Sabi ni Agnes, pangkapi, stick at askalya na kagawan. Ay, 20 pesos.
excuse me po, nasa mid po, nagbibinata. Sabi ni Agnes Danyos, pangkapi lang ba? At istiko lang. Ang yung 20 pesos. At ito pa, kaya minamahal ng mga taga-Segundo Distrito si Congressman David J. Suarez yung mga guarantee letters, medical at burial assistance at hospital referrals. At kaya pa rin minamahal si Congressman David J. Suarez ng Quezon Province. Marami ang mga nakikita nakikita sa barangay activities present lagi. Sa distribution, consultation at local na programa, ilang dahil kung bakit sinasabing hindi nawawala sa komunidad. Pagbibigay prioridad sa agrikultura. Ayun. Kaya naman pala, minamahal Nako, at ito at isa pang dahilan sa posibleng perception ay ang suporta sa farm group, agri-inputs, seedlings, machinery, papatayo ng farm structure. Malagay ito sa malaking agriculture areas gaya ng Chaong, San Antonio, Dolores at Candelaria. Ay, kaya naman pala marami hong nagmamahal dito ay dahil sa ganitong project. At ito yung mga kinachat natin. Tinanong ko nga, bakit ba mahal na mahal niyo si Congressman David J. Suarez? Curious lang tayo. Kasi nakikita natin sa mga post ni Ayaka po ito eh. Ito pala yung sagot. Sabagay, nung ito nga naman ay gobernador pa mga kababayan, lingid sa kalaman ng iba, yung scholarship program nito, yung pagbibigay ng mga ayuda sa edukasyon at mga full scholar eh. Kaya noon may scholar na Suarez eh. Natatandaan niyo po ba yon? Kaya ako minsan nakabasa po ako doon sa isang post na mga taga-ibang bayan, hinahanap-hanap nila yung mga scholarship program ni Congressman David J. Suarez. Alam niyo ba ang kalagayan ng scholarship program? Ito po kapag may pamilya po na nakakatapos sa pag-aaral, ito po yung nagsisimulang baitang upang umahon sila doon sa kahirapan. At marami din po sa ating mga kababayan na kapag nakakaahon sa kahirapan, ito dahil ang isang angkan ay nakapagtapos ng trabaho at nakakuha ng maayos na trabaho at mataas sa sweldo. Totoo po ba na nangyayari ito sa pamilya? Ang sagot po, oo. Kaya noong panahon noon, natatandaan ko yung mga programa nito, hindi lamang ito sa pagtulong sa scholarship program eh. Natatandaan nyo ba? Sino po ba nakakatanda ng mga pagbibigay nito nung yung pera yung pera na ibibigay natin, bibili mo lamang siya ng gamot Lubhapong itong pagbibigay ng coupon mga kababayan, lubhapong nami-miss ng ating mga tao kasi pwede mo siyang ipambayad doon sa ospital, diyan sa medical center at hindi na pambayad sa ospital, kundi ito ay naibili rin ng gamot. Bagamat ngayon na bago na yung tinatawag nating mga hospital ay nagiging libre na ngayon at ito in-announce ng ating mahal na presidente Ferdinand Bongbong Marcos, in-announce ito na libre ng hospital. Ang masakit wala hong hospital na under ng DOH dito sa atin sa lalawigan ng Quezon. Tama po ba? Tama. Ngayon, sa kabutihang palad, kung makikita nyo, napaparito ng pagtalakay natin at bigyan natin pagkataon, itong hospital na pinapagawa dyan sa bahagi ng Kamayawan ay under ng DOH. Kaya nagdudugtong-dugtong yung mga programa ni Congressman David J. Suarez. Upos na po ang oras natin. Salamat po sa sumubaybay. Kay Agnes Danyes, Marical Glipahora, kay Fredmar, kay Flor Delisa Marquez Eco, Rowena Apostol, at itong mga hindi ko pa kay Victoria Loblipias. Ito, salamat po sa inyo pagsubaybay. Bukas po muli, mula alas 6 hanggang alas 6:30, magkita-kita po tayo. At sa bayan pong nakikinig at nanonood. At batiin po na natin si Vice Governor Ted Alcala. Ito na po ang kabuuan ng programang Tinig ng Masa. Lagi po tayo nagpapaalala na bantayan po natin ang pound ng bayan upang serbisyong maayos at makantahan. Ang nyo nakasama sa Facebook Live at sa iyong papawid. Noel Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Bye-bye, 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 bye-bye. God bless!